gawin niyo yung paglingkod, upang mahaya ng puso at kalooban sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, pagmamawa namin ang umangkin ang naman sa buhay. Ang mensahe para sa amin. Amen. Sino ba dito ang naghahanap sa swerte? Madalas pinag-uusapan natin ang swerte. Dahil may iba sa atin, sabihin niya, hindi ako sasali sa palabunutan, wala akong swerte dyan. Ewan kung po uso pa yung Seiko wallet. Ang wallet na kaswerte. At para nakakasiguro tayo na ang ating wallet, ating pitaka ay may swerte. No? Siyempre, nilalagyan natin ang pera. Ewan po kung meron pa sa atin na sa kanilang bahay o kaya sa kanilang business, no, lalo sa business, no, may palakak, may pera sa bibig. No? At lalo na yung kumakaway ng pusa. Tapos, yung iba sa atin, sina-check pa kung okay yung pusoy sa bahay. Baka may pintuhan na tumatagos. Mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi umaasa sa swerte. Ang Kristiyano ay umaasa sa Diyos at sa pagpapala ng Diyos. Tanging sa Diyos na nagkaling ang pagpapala. Ang tinatawag na Sermon on the Mount o Sermon sa Bundok ang pinakakilalang sermon ni Jesus. At dito makikita natin, nasa Matthew chapter 5 to 7, makikita natin ang habol ng ating Panginoon sa lifestyle na kanyang inaasahan sa kanyang mga alagad. At sa simula nito, dito sa ating binasa, ating mababasa yung tinatawag na Beatitudes. Hinanap ko yung translation sa Tagalog. Lubos na pagpapala. Yung term Beatitudes ay galing din sa Latin ng pagpapala. Ang Beatitudes ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, sa pag-unawa ng isang Kristiyano. Naawit natin yung 12 days of Christmas na araw. On the first day of Christmas, my true love came to me, etc., etc. Pagdating na, on the 8th day of Christmas, my true love came to me, eight maids of milk cake, so on and so forth. No? Ano yung 8 maids of milk cake? Kung ating i-discover, may Christian na mensahe yung 12 days of Christmas, hindi lang partridge in the berry, golden drinks, lords of dancing, etc., etc. Yung 8 ay represent ang Beatitudes. At nung sinulat itong
Inglaterra, mababang uri ng trabaho ang milkmaid. Hindi kagaya ng pinapagdila ngayon ng napunta niyo ba yung gatas na yun, milkmaid? Parang sikat ang milkmaid, no? Pero sa Inglaterra doon, mababang uri ng trabaho ang milkmaid. Pero, pinapahayag yung pagpapakumbaba na inaasahan sa mga taong sinasabuhay ang the attitudes. Pwede ba i-flash sa screen yung emblem ng kabataan natin? Naka-enshrine din, medyo na nakita pa sideways yung emblem ng kabataan. Pero mapapansin ninyo, merong ang tinatawag dyan sa, may dalawang krus dyan, no? Yung cross and flame ng Kristyanista, ng Katolista, at meron din tinatawag na Maltese Patay Cross. No? Yung cross na 8 ang points. At yung 8 points na yun yung represent niya ang Beatitudes. Ganun kahalaga ang Beatitudes sa kaisipan ng isang Kristiyano. Ano ba itong 8 Beatitudes na ito? At ano ang habagin nila sa ating mga Kristiyano? Kung gusto natin talagang maging mga alagad ng Panginoon. Ulit, yung sa version na ating pinasa kanina, ito kasi yung ating ginagamit ang magandang balitang Biblia na ang latest, di ba lang kung anong year ba yung latest edition. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat alinin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may patinding hangarin sa nasumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mahabagi sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay tuturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Tingnan natin muna sa ibang mga version ng Biblia. Pinagpala ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalibin. Pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila. Pinagpala ang mga may nag-isay ng puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin sila ang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit.
at sa 2001 edition ng ang Biblia. Biblia sinasabi natin King James na Tagalog. Pero yung 2001 edition, yung sabihin yung King James Version. Medyo tinanggal na yung mga ibang makalumang salita. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay alipin. Mapalad ang mapapakubaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nangunguhaw sa katwiran sapagkat sila ay busugin. Mapapalad ang mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pag tinignan natin ang Beatitudes, counterintuitive ang dating. Kung baga doon sa binasa ni Kuya Dante kanina, kahangalan. Daman natin yung kabaliktaran ng pagpapala doon sa mga nabanggit. Diba? Ang dukha sa Espiritu, ang nagdadalamhati, naghihinagpis, ang maamo o mapagpakumbaba. Di ba inaapahan lang ang mga ganitong tao? Mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, kailan na kaya sila masasatisfy? Pagtingin natin sa ating panahon, ang mga nagwawagi, ang mga walang pakialam sa katwiran, sa Pilipinas, halimbawa, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Nakaway pa tayo. Sa Estados Unidos, ngayon, asan ang katwiran sa maraming bata, yung ice na lamang. Ano yun? Kalimutan ko sa lang ko yung highly inflation. Nakamasta na silang naka-aresto ng mga tao na walang ginagawa. Kung hindi, dahil kabilang din sila doon sa state na laban kay Trump. Sa mga bansa, asan yung katwiran? Nakikita natin doon sa labanan sa pagitan ng Israel at ng Palestine. May kasalanan ng Palestine, may kasalanan din ng Israel. Walang tayo masasabi na matuwid sa kanila. Doon sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, nasa ang katwiran doon? Ang mga pagin. Di ba, linaloko lang na ngayon? Pinagoyo, binubudol, tinatake advantage. Ang malinis ang puso, pinagtatawanan. Sinasabing naive, walang buwan, tanga-tanga ang tawag sa kanila. Mga mapagpayapa, naive din. Hindi realistic ang expectation. Sobrang taas ang standards. Hindi resolvable. Hindi achievable yung kanilang ginagawa. Inuusig dahil sa katwiran. Paano maging pagpapala ang inuusig? Ano man ang sanhi ng pag-uusig? Pag
hindi natin sabihin na pagpapala o pinagpala ang ganitong mga tao. Yan ang hatol ng karunungan ng mundo. Ngunit tinitingnan ng ating Panginoon ang mga sitwasyon sa punto de vista ng Diyos. Kailangan natin sabihin na dukha sa diwa ang isang tao, poor in spirit. Pagkilala nila na wala silang kakayahan kumilos, gumawa, hindi nila maasahan ang kanilang sarili o kahit ang kanilang kapwa. Mga sistema ng mundo ay hindi kahit maasahan. Pinaliliwanag sa saling ng magandang balitang Biblia ang mga kailangan natin in-interpret na mas literal o formal equivalent translation. Doon sa saling ng magandang balitang Biblia, ang tawag dito ay dynamic translation, meaning-based translation. Nag-explain siya minsan ng mga bagay na mahirap unawain. Kaya sabi niya, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ang ating pagpapala ay hindi dahil kaya natin gawin o nagagawa natin ang mga bagay para sa ating sarili, kundi dahil alam natin na wala tayong maaasahan kundi ang Diyos. Pag nilagay natin ang ating tiwala sa Diyos, mapapagbilang tayo sa kaharian ng langit. Pag tayo ay nasa kamay ng Diyos, umaasa tayo sa Kanya. Siya ang naghahari sa atin. Yung ginawa natin ng nakarang linggo na imaginative contemplation, na sa ating mga mata ng pananampalataya, sa ating imahinasyon, inisip natin na kasama natin si Jesus, tayo ay humiling sa Kanya, sa Kanyang palitan, sa Kanyang dibdib. Yung ginawa natin ay batay sa tingin natin na wala tayong magagawa sa ating sarili at kailangan natin umasa sa Diyos. Kaya ang ating mga concerns, binuhos natin sa Kanya at hiniling natin na siya ang makahari sa ating puso at buhay. Kailangan natin umasa sa Diyos, kailangan natin isuko ang ating sarili sa Kanya. Doon sa ikalawang beatitude, mapalad ang nagdadalamhati sapagkat sila ay aanunin ng Diyos. Ang pagdadalamhati at pagsakilang peace ay hindi lamang dahil tayo ay namulila o nawalan. Pagkaman kasama din doon. Nagdadalamhati tayo kung ating nakikita yung kalagayan ng mundo, yung kondisyon ng mundo. Kung kinikilala natin na may mali, may nawalang kaayusan, may kailangan tuwid. Nagdadalamhati tayo na dahil tayo ay basag, ang mundo ay basag. Ang Diyos
ang magtutuwid dahil hindi namin kaya gawin yun. Ang Diyos ang mag-aayos. Kaayos ang kabagay na hindi kaya ayusin ng tao. Ang puso natin, ang puso ng kapwa natin, ang puso ng mga tagapangunan natin, ang pagtunawa, ang isipan, ang gawa natin, ang anomalya sa gobyerno, ang kawalan ng katarungan at katwiran sa pagitan ng mga bansa. Sa tatlong Diyos, kaya natin mapagpakumbaba dahil alam natin na nasa kamay ng Diyos ang kinabukasan. Ang kinabukasan ng pagmamabansa, ang kinabukasan natin, ang kinabukasan ng bansa, ang kinabukasan ng mundo. Ang pagmamapakumbaba ay magmamahal ng daigdig. Pag dumating na sa lupa ang kaharian ng Diyos, pag natupad na ang panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay katwiran, righteousness, pamumuhay sa tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ang luto at buhaw ay larawan ng matinding hangarin. At pagpatindi ang ating hangarin para sa kalooban ng Diyos, sinasalamin natin ang puso ng Diyos. Tutuparin ng Diyos ang hangarin natin dahil ito ay kanya rin hangarin. Ito ang kanyang kalooban. Ngunit in God's time, hindi natin maintindihan ang lahat ng isip, pangangatuwiran at pamamalakad ng Diyos. Pwede lang tayo magtiwala, maghangad sa kanyang pagkilos at magpatuloy sa ating asal. Bahagi ng pagpapakumbaba ay ang pagkilala ng pati na timing ay nasa kamay ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi umasa sa Kanya. Pag hinangad natin ang hinahangad ng Diyos, hindi malayo na sinasalamin natin ang diwa ng Diyos, ang Kanyang asal, ang Kanyang ugali. Pag mahabagin tayo, sinasalamin natin ang pagiging mahabagin ng Diyos. Kahabagan din tayo ng Diyos. Upang masalamin natin ng mabuti ang Diyos, kailangan kilalanin natin siya ng mabuti. Ito'y nangyayari pagdalisay ng ating mga puso. Ang Diyos lamang ang nakapagbigay ng dalisay ng puso. Kaya ito'y hindi lamang hinahangad, kundi hinihingi natin. Kami awit tayo, pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong walang sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok na ikaw ay pangalan, hangad ko'y pagpupuri sa'yo ng mahal, Jesus. Pag meron tayong pusong dalisay, kita natin, makikilala natin ang Diyos. Ang ating Panginoon ay
ay hinahanda niya ang kanyang alagad sa kanyang pagpanaw doon sa ikalabing-apat na kabanata ng Ebanghelyo